Narinig ni Sherlyn ang pag-iyak ni Baby Girl kaya nagpaalam sa inaakalang anak na natutulog para puntahan si Baby Girl at wala si Divina. Agad namang kinarga ito ni Sherlyn na nakyutan sa bata na mukhang anghel. Pero dumating itong si Divina at tinawag na pakialamera itong si Sherlyn. Dumalaw naman itong si Raymond, dala ang maraming request ni Sherlyn. Iyon pala ay ibibigay sa anak ni Divina ang iba. Na ang feeling ni Sherlyn ay napakagaan ng loob niya sa bata. Ipinaalala naman ni Raymond na ang pagiging mabait ng asawa noon ay nagiging mitsa kung bakit siya napunta sa kulungan tulad sa ginawa ni Joanne. Pero masaya itong si Raymond dahil nahuli na rin si Joanne at inamin ang kasalanan. Kaya makakalaya na ito ang kanyang asawa na talaga namang walang kasalanan. Tuwang-tuwa na nagyakap ang mag-asawa at pati ang kapwa preso ay nagkanya-kanyang paalam sa kay Sherlyn. Habang si Sherlyn naman ay nagpaalam na rin sa kay Baby Girl at itinuloy ang pagliligpit ng kanyang mga gamit. Pero si Divina ay hindi masaya sa paglaya ni Sherlyn habang siya umano ay mabubulok sa kulungan na binayaran lang umano ang mga biktima ni Sherlyn kaya siya makakalaya. Hindi pa natapos si Divina na itinuturo talaga si Sherlyn na sumira ng buhay niya, reputasyon at pag-agaw dito kay Raymond. Humingi naman ng sorry si Sherlyn kay Divina kung may nagawa man siyang mali dito sa babae. Pero si Divina ay kumuha ng cutter na hinahamon si Sherlyn para saktan siya. Dumating naman ang kapwa preso at inawat sila. Nagets naman agad ni Sherlyn kung ano ang binabalak ni Divina na kapag saktan niya, itong si Divina ay maaantala naman ang kanyang pagkalaya. Kaya hindi niya ito nagawa. Naghinayang naman itong si Divina sa pagkapalya ng kanyang plano. Samantala, tuluyan ang nakalabas ng kulungan itong si Sherlyn na pagdating sa bahay ay masaya ang lola sa pagkita sa kanyang apo. Pero pagdating sa kay Sherlyn ay may patutsada siya na nakakahiya sa kanyang kaibigan kapag malaman na manugang niya ay kriminal. Samantala, bumisita naman ang kaibigan ni Divina dala ang regalo para kay Baby Girl. Gulat naman si Divina nang makita na may papel sa loob at tinanong sa kaibigan tungkol dito. At sinabing kopya ito ng warrant of arrest kay Cesar. At kapag mapatunayan na si Cesar ang nagnakaw ng mga alahas, ay 3 taon lamang ang pagkakulong ni Divina. Humiyaw sa tuwa itong si Divina dahil lagpas 3 taon na siya, ibig sabihin, makakalaya na siya. Pero sa paglaya ni Divina ay wala talagang balak bawiin si Liberty, ang totoo niyang anak na ipinagpalit sa anak ni Sherlyn. At sa paglabas ng kulungan ay pinagbawalan pa ang nagbabantay na pulis para magpaalam sa bata ng rason ay tulog na at nagmamadaling umalis at tuwang-tuwa sa pagkalaya. Gulat naman ang sumundo sa kay Divina na basket ng bata ang dala pero walang bata sa loob na ang rason ay ayaw niyang mag-alaga ng bata at balak na magpayaman lalo na hindi niya tunay na anak pala itong si Baby Girl. Samantala sa loob ng kulungan ay gulat ang mga preso na may narinig na umiiyak ng bata sa loob ng selda. Sadya palang iniwanan ito ni Divina ang kanyang anak. Galit naman itong si Sir Pascual nang nalaman ang pang-iiwan ni Divina sa bata at balak i-turn over ito sa taga-social welfare. Pero sa takot sa narinig kanina na baka mapahamak ang bata sa mag-aampon ay inuwi ni Sir Pascual ang bata at siya nang mag-alaga at nagsilbing tatay. Kapalit sa namatay niyang anak na si Veronica na namatay sa lagnat at kanyang napabayaan na hindi agad nadala sa ospital. Kaya siya sinisisi ni Lope ang kanyang asawa hanggang sa nalulung naman sa pagkalasing itong si Pascual dahil natuluyan siyang iniwanan ni Lope. Karga-karga si Baby Girl ay nag-emotional itong si Sir Pascual at nangako na mamahalin si Baby Girl higit pa sa prinsesa. Samantala, lumaki na nga ito si Baby Girl o si Princess na 7 taon na siya umano ay hindi niya pa nakita ang kanyang tunay na ina. Paano kaya maipaliwanag ni Sir Pascual sa bata na hindi siya totoo niyang anak at iniwanan lamang si Princess sa kulungan? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.